Surface trough na nag-align sa pinaka-frontal o cold front dito sa may bandang Eastern Visayas at Mindanao. Inaasahan ang malawakang ulan sa iba't ibang bahagi ng Visayas at Mindanao. Nalalabi ng South Luzon at Luzon, kabilang na ang Metro Manila, makakaranas ng maulap na panahon at asahan din ang kalat-kalat na pag-ulan na may pagkidlat at pagkulog. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa araw ng Biyernes, February 20, 2026. Ang oras nating boss may maga ay alas 11:09 na o 10 na ng umaga. Asahan pa rin na ang patuloy na maulap na panahon kabilang ng Metro Manila at most of Southern Luzon at buong katimugan ng bansa, especially dyan sa may bandang Eastern Visayas o most of southern part ng Visayas at Mindanao dahil yung frontal system, yung cold front ay nanggaling kasi sa may bandang Japan yung flow nung northeasterly surface wind flow, so lumawak at umabot sa may bandang southeastern Luzon yung cold front o frontal system. Pero patuloy pa rin ang pag-iral ng easterlies dito sa may bandang pagitan ng Eastern Visayas at Mindanao, kaya nagiging mas maulan tayo ngayon dyan simula pa po kahapon. At magiging mas maulap din ang bahagi po ng Metro Manila at ilang bahagi ng Calabarzon, maging sa may bandang Northern Luzon area. Kung titingnan natin sa ating Doppler radar imagery, makikita po ang malawakan pa rin na maulap na may dalang water vapor sa may bandang silangan ng Northern Luzon. Patuloy ng inaasang mga mahina at katamtamang pag-ulan, ganun din sa ilang bahagi ng Bicol Region. Kabilang na ang buong Camarines Norte, ilang bahagi pa rin ng bandang Camarines Sur, although light to moderate ang kadalasan na umiiral dito maging sa Bicol Region. Asahan ng mga manakanakang mga isolated rain showers at ilang bahagi pa rin ng bandang Naga at Sorsogon. At sa bandang Visayas naman, makikita natin ang ilang mga mahina at katamtamang pag-ulan dito pa rin sa bahagi po ng Iloilo, ilang bahagi pa rin ng ng bandang Panay Island, kabilang na dyan sa may bandang Igbaras o Mingaw. Yan, medyo cluster po yung mga mahina at katamtamang pag-ulan maging dyan sa bahagi nga po ng Iloilo pababa ng Bacolod sa may bandang Negros region po. Sa may bandang Cebu, may mga isolated din na mga hinat katamtamang pag-ulan. Yan, medyo nakikita natin yung pulse ng wavelength ng mga pag-ulan. Kabilang na din sa may pagitan po ng Cebu City o Mandawi at Lapu-Lapu City at ilang bahagi dyan sa may bandang Bombon. Sa paligid po yan, sa hilagang bahagi ng Cebu City, sa Tabunan, Adlawan at Kabaslangan. Yan, yung pagitan na yan at ng Mabini. Medyo may wavelength po ng water vapor dyan. May mga ilang light to moderate po nakikitaan ng Doppler radar. Ganon din sa bahagi po ng isla ng Bohol ay makita natin ang mga kalat-kalat din ng mga mahinat katamtamang pag-ulan. Meron ding manakanaka sa ilang bahagi po ng Northern at Southern Leyte, although partly tumusikaw di ang most na umiiral dyan. Since walang gumaganang Doppler radar sa may bandang Mindanao, so babase po tayo sa pinaka-active Doppler satellite imagery rather, which is kung makikita po ninyo dito ay malawakang ulan po ang nakikitaan natin. So malawakan ng heavy rain potential ngayon dyan sa halos buong Southern Mindanao na hindi gumagana ang Doppler radar ni Pag-asa. Makikita dito sa ating Himawari satellite ang napakagrabing malawakang pag-ulan ngayon dyan. Ingat po sa potential na pagbaha at huwag sana magkaroon ng pagguho ng lupa dahil makikita nyo po yung mas mainit at salubungan ng init at lamig o yung accumulated surface trough dito sa may bandang katimugang bahagi ng Indonesian Peninsula. Gaya nga po natin sinasabi, inaasahan natin na malawakang pag-ulan ang aasahan ng buong Mindanao area. Yan, at bahagi po ng eastern at southern part ng Visayas area. So yung frontal system po kasi, yung cold front ay nagkakaroon ng paglawak dito sa may bandang southeastern ng Japan. Yan, makikita nyo po. So, nako-compress ngayon dito yung easterlies, nagdudulot po ng shear line tuloy dito sa pagitan na ito. Yan, dito po sa pagitan na yan, ayan, nagkaroon tuloy ng shear line. Yan. Nagkaroon tuloy ng shear line dyan sa may bandang Mindanao o southeastern Mindanao or extension ng bandang Eastern Visayas. So, ito po yung pinaka
circulation ng yung tinatawag na jet stream. Yan, medyo malamig pa rin po ang hangin dyan. So, nagkakaroon tuloy ng pagtulak o pag-compress ng hangin dito. Pag ganyan, nagkaroon ng frontal system. Dahil yung ating amihan masyado na pong manipis dito. Manipis na masyado yung ating northeast monsoon. So, yung circulation ng hangin dito, yung jet stream, mayroong jet stream dyan na nangyayari. Then, yung malamig na hangin na nahahatak nito, nagdudulot po ng frontal system at nagsasalubong tuloy dito sa easterlies. Yan, yung mainit na hangin sa dagat Pasipiko natin. At nagsasalubungan po dito, nagdudulot po ng sea line tuloy. So, nagdulot po tuloy ng sea line. So, makikita niyo po sa pinaka-satellite imagery ng water vapor precipitate, makikita nagkakaroon tuloy ng mataas na water vapor na nagre-resulta ng maalawakang ulan tuloy dito sa bahagi po ng Mindanao area. So, yun po ang pinakapaliwanag dyan. Yan. So, mapapansin nyo po, halos napakalipis na po ng northeast monsoon natin. So, pag sinabi ni Pag-asa, may northeast monsoon pa rin sa extreme Northern Luzon, meron, pero napakanipis na lamang po yan. Natatangay lang siya ng jet stream na ito, ng circulation, ng hangin, nagkakaroon lang ng circulation, ng high pressure area dito. Ayan, okay, kitang-kita naman ninyo. Yan. Yang jet stream na hangin niya, malakas po yan. So, syempre, nahahatak niya yung malamig na hangin dito sa may bandang silangan o kanluran. So, sa ating current conditions, overcast, gloomy haze at mostly cloudy po umiiral ngayon. Patuloy po yan ha, tuloy-tuloy yan hanggang sa papasok na yan ang unang linggo ng Marso. Asahan natin, magkakaroon na tayo ng mga sunod-sunod na mga localized thunderstorms dyan. Pagpasok po yan ng siguro nitong huling linggo ng February at unang linggo po ng March dahil unti-unti nagpapalit na talaga yung ating klima. So expected yan mga folks at mabadalas ang mabugsong hangin. So bukod sa haze at mostly cloudy tayo, expected pa rin ang overcast at thermal inversion na nagbubunsod po ng patuloy na moderate air quality natin. Hindi agad nakakaalpas ang ating pollution, air pollution. Sinabayan pa ng pag-alburuto ng Bulkang Kalnaon kahapon. Kaya asahan po ang magkakaroon ng moderate at minsang hindi magandang air quality natin ha. Magmas po tayo sa mga sensitibong mga baga. Sa lowest of pressure na itala naka-weather station, kinanang 6:25 AM, nakapagtala kami ng lowest of 24.4 degrees Celsius. Kahapon, umiinit na aming temperatura, although comfortable pa rin ito at 32.7 degrees Celsius. Ang highest end temperature namin kahapon ng hapon at 1:51 PM, meaning medyo tumataas-taas na ang aming heat index at 39.9 o halos 40 degrees Celsius ang pinaka-highest heat index ngayon. So sa mga nagtatanong po kung kailan tayo magre-report para kasama ang heat index, oras na pumalo na po yung talagang mainit na temperatura natin sa Metro Manila. Doon na tayo magsisimula niyan. Once na tumaas na po yung aming temperatura dito sa amin sa Caloocan, pag pumapalo na ng mga 35 degrees Celsius yan. Yan, kapag nagsisimula na pumapalo sa 35 degrees Celsius highest air temperature namin dito sa Caloocan, magsisimula na tayong mag-report para sa heat index. So sa P6 SIMS naman, in past 24 hours, nangunguna ang Zamboanga Peninsula sa may pinakamainit na temperatura at 34.3 degrees Celsius. Sa Baguio, mababa pa rin at 14 degrees Celsius, lowest na temperatura sa bansa. So maginaw pa rin sa kanila sa Baguio City, although at least hindi na ganun kababa, na mas mababa pa yung temperatura. Sa Inulan naman, ang Zamboanga Peninsula rin ang nangunguna sa Inulan na may 32.9 degrees millimeters na total rainfall. So patuloy po magiging maulan yan hanggang ngayong araw sa halos buong Mindanao area dahil nagbabanggaan ngayon yung malamig na cold front, yung frontal system at yung easterlies dyan. At masyadong slant yung salubungan ng init at lamig, kaya asahan ang maulan na panahon na parang kala mo may bagyo. Hindi po, wala po tayong bagyo. Pero gaya natin mga report ng mga nakarang araw, asahan po yung makapal na sa pestep dyan na nagkakaroon din ng ilang ITCC sa Indonesian Peninsula, bunsod po ng mainit na temperatura dyan. At asahan aabot yan sa ibang bahagi ng Visayas at Mindanao area. So wala naman kaming naging pag-ulan sa Caloocan since kahapon. So diretso agad tayo sa ating outside humidity na medyo katamtaman tayo at 77%. Bumaba ito ng 3% since last hour. High pressure area tayo ha mula pa kagabi. Alarm ang aking weather station. Ibig sabihin lumalagpas sa 1,013 hectopascals ang ating atmospheric pressure. So ngayon 1,014 hectopascals tayo. Ibig sabihin napakataas ng ating high pressure area. So medyo naramdaman natin yung northeasterlies
surface wind flow mula dyan sa bahagi po ng southeastern Japan. Bumaba rito sa atin sa Pilipinas. So high pressure area tayo, medyo makakaramdam ulit tayo ng bugso ng manipis na amihan. Yan. So dahil mayroon pa rin tayong presensya ng amihan, expected pa rin ang shear line. So sa ating sea level, well, pa-high tide po tayo. Well, asahan natin na mataas po yung pag-alo natin ha. So double check mo natin sa ating tropical cyclone assessment monitoring in significant wave height. So sa significant wave height natin, although hindi naman malakasan ang pag-alon base dito sa pinaka-predicted streamline, mula mismo yan sa data feed ni Pag-asa ha, yung alon hindi naman ganun kataas. At least naglalaro lamang sa mga 1 meter o halos 1.5 meters ang taas ng alon. So medyo mauga pa rin ang karagatan dyan. Dahan-dahan na lamang po kung may pumapalaot sa inyo dyan sa inyong lugar. So expected pa rin ha na may mga pag-alon dyan sa silangang bahagi ng Southeastern Luzon at Visayas ha, lalo na't malawakan ang pag-ulan sa Visayas at Mindanao. Sa ating almanak, sumikat ang haring araw kaninang 6:17 AM at lulubog po ito mamayang 6:01 PM. At meron na tayong 9% na waxing crescent illuminated, pero kaka-moonrise pa lamang nito kaninang maga po at 8:03 AM at mamayang gabi po ito ng 8:34 PM lulubog. At sa ating local weather outlook para ngayong darating na naman na Biyernes ay partly cloudy tayo sa maghapon. May chance po ng pag-ulan, at least 100%. So isolated po ito ha. Magdala ng payong, lalo na rush hour, Biyernes. At bukas ng Sabado ay partly cloudy daw sa maghapon. At highest and lowest temperature expected maglalaro between 29 to 30 degrees Celsius and lowest temperature expected 22 to 24 degrees Celsius. So napakita ko na sa inyo kanina yung pahapyaw ng maulap na panahon, kabilang na ang buong Mindanao at Eastern Visayas at most of southern part ng Visayas. So balikan nyo na lamang yung aking initiation kanina na nabanggit na natin yung report sa bahagi po ng Mindanao. Kita-kita naman sa heavy rain potential ang matinding malawak ang pag-ulan na ito, kabilang na ang halos buong Visayas area, light to moderate rain showers at heavy rain naman sa may bandang Eastern Samar at Leyte area. Ingat po sa mga pagbaha at pagguho ng lupa at mula sa bahagi naman ng Mimaropa at Southern Luzon. Magiging very gloomy at maulap po ang panahon natin sa dulo po ng Kalayaan Islands at ilang bahagi ng Batara sa Balabac sa Palawan. Magiging maulan din, isolated na mga moderate and some heavy rain showers lalo na sa dulo ng Bataras at Balabac. Rest ng El Nido, Coron, Palawan, palapit ng bandang Mindoro, magiging mas maulap ang panahon natin. Isolated din ang pag-ulan natin, kabilang na ang buong Southern Luzon at Bicol Region. Mula naman sa Quezon Province at Calabarzon area, syempre damay ang Metro Manila hanggang Bulacan at Central Luzon. Magiging maulap po ang tuloy-tuloy nating maghapon dahil sa pagpapalit nga po ng klima. Asahan din na mahangin dahil medyo may bouncing ng hangin dahil po sa dito sa may bandang Southeastern Japan nga po, malakas po yung ridge ng jet stream ng hangin. Nahahatak tuloy yung ibang hanging amihan dito sa hilagang bahagi ng Extreme Northern Luzon, which is pinaliwanag ko na kanina kung paano nangyari ang frontal system na nagdudulot ng shear line dito sa may bandang Visayas at Mindanao area. So mula sa bahagi ng kanluran ng Northern Luzon, although partly to some mostly cloudy pa rin tayo, at least mga light rain showers ang isolated na iiral. Mostly mga light drizzle rain ito, so walang gaanong problema. Maliban na naman sa silangan ng Aurora region at ilang bahagi ng Isabela, makakaranas pa rin kayo ng mga ilang isolated na kalat-kalat na mga light to moderate rain showers. At hanggang sa Extreme Northern Luzon, patuloy pa rin ang ginaw ng amihan, pero magiging gloomy at maulap din ang maghapon sa inyo. So halos very gloomy po ang halos buong bansa. Mas mataas lamang ang gloomy o mas maulap na himpapurin sa bahagi ng Visayas at Mindanao dahil na rin sa umiiral na frontal system o cold front at nagsasalubong sa baba ng easterlies dito. So dahil mataas ang temperatura dito sa baba ng Southern Mindanao na diniscuss natin, ay asahan ang mahalawakang pag-ulan sa inyo sa Visayas at Mindanao this weekend. So wala pa rin tayong nasahang sama ng panahon po ha, pero this whole weekend ay magiging maulan pa rin ang katimugan ng bansa ha. Pinaliwanag na natin yan makilang beses dahil sa pag-iral nga po ng ITCC sa member ng Indonesian Peninsula, kaya nagkakaroon pa ng surface trap at sinabayan pa nito ng easterly. So nagkakaroon pa rin tayo ng frontal system dito at nagsasalubungan ng bahagya. Ayan o, ito po yung high pressure area.
So, mga huling bugso na lamang yan at mapapansin natin halos easterlies na lamang din ang umiiral. So, makakaranas po na malawakang pag-ulan pa rin ang bahagi ng Mindanao. Pero expectancy ng may mabubuong posibleng low pressure area, less likely lang mo ito at makikita natin at least nasa 50% ang tropical cyclone strike probability, pero makikita natin hindi ito nakikitaan ng pagiging inverse. So, hindi gaya ng mga forecast ni Pag-asa na may isa o dalawang low pressure area daw, which is hindi naman natin nakikitaan dito sa mga iba't ibang weather agencies mismo sa iba't ibang bahagi ng mundo. So, wala tayong forecast man lang na may sinasabing magiging aktibong low pressure area. So, sa pesap lamang yan na bumababa sa 1,007 hectopascals, magdudulot yan ay malawakang pag-ulan lamang sa katimugan ng bansa. So, wala tayong masyado magiging komento pa rin dito sa magiging forecast at ng iba't ibang weather agencies. Yan, wala po. Maging ang mga vorticity, wala. At above average rainfall lamang ang aasahan sa bandang Visayas at Mindanao. Sa ulat lindol naman ay wala tayong nakikitaan na medyo malakas sa pagyinig. So medyo kalmado naman ang ating seismometer sa Caloocan. So mga lamang mga less than magnitude 4 ang expected lang natin na mere-record o makikita sa record ng data feed ni PHIVOLCS. At mula kaninang madaling araw ay wala tayong nakikitaan so far na kahit isang magnitude 4 plus. So typically lamang na mga mahihinang pagyinig ang nakikitaan natin dito. So, active pa rin ang ilang bahagi ng... so, dahil wala naman tayong masyadong concern at magiging under monitoring lamang yung mga pagyinig natin sa bandang Mindanao at Cebu area ha. Dumadami na rin sa bahagi po ng bandang Batangas na which is last 2 weeks ago pa natin inanalyze yan. So, diretso agad tayo sa ating earthquake, historical earthquake data para sa total earthquake natin ngayong... malapit nang mag last week ng February. Tingnan natin kung hahabol ba sa 1,000 total earthquakes ang total na lindol ngayong buwan ng February. So ang total earthquakes natin so far 625 at magnitude 2.0 pataas 587, 34 sa magnitude 4 at nanatiling 4 ang ating magnitude 5.0. Nanatiling mas marami pa rin sa katimugan ng bansa kabilang na ang bahagi po ng Mindanao na may maraming clustered na earthquake na makikita nyo po sa inyong screen na ating tinuturo. Yan o, mapapansin nyo, pinakamarami. Although nadadagdagan din sa bandang Luzon, kabilang na ang kanlurang bahagi ng Nodo Luzon, kaya medyo magiging mas alisto pa rin tayo. Although manatiling kakaunti pa rin, hindi kagaya sa bahagi po ng Visayas at Mindanao na mas marami ang mga pagyanig. Lalo na sa pagitan po ng Sulawesi, Indonesia. So mag-ialisto pa rin po tayo maging sa Sultan Kudarat. At narito naman ating 3-day weather forecast para sa araw ng Biyernes, February 20, 2026. At hanggang dito naman po ating daily weather bulletin na analysis para sa araw ng Biyernes, February 20, 2026. Huwag mo kalilimutan na mag-like, share, subscribe po sa ating YouTube channel. Visit lamang anytime sa ating website at www.pimoweather.com para sa babang detalye nyo gusto malaman na hindi natin isama ngayong tanghali na
although as usual lang na magiging maulap tayo dito sa Metro Manila at mas maulan pa rin sa katimugan ng bansa kagaya lang nung nakarang araw. At visit lamang sa ating website sa gusto malaman pa rin ang pinaka-dynamic events mula sa reading ng ating aparato sa Caloocan at sa data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks and happy weekend po sa ating lahat.